Akala nyo bitag, no? Kaya kita po yung suot natin dahil magfa-file po tayo ng kaso. Opo. Bago tayo mag-start Kabayan Kapits, masisingit ko nga lang po ito Kabayan Kapits. Utang na loob po, tungkol po sa mga flipping na yun. Opo. Parang napakasarap pakinggan na lalaki ang pera ko dito. But sometimes Kabayan Kapits, hindi lang yan dapat natin consider para maging successful sa real estate or property investment. Ito yung mga top 5 na recommended na units, no? Yung mga naka-specific na units na dapat mong kunin bago sila maubos. Naka-hold sa akin ngayon short tree at wala akong planong pakawalan yan. Ang dami kong katrabaho nag-aabang dyan sa short tree na yan. Kompleto na nga po yung dokumento pero hindi ko ibinibigay yung unit na yan. Patigasan tayo talaga. Akala nyo bitag, no? Ganito lang po suot natin Kabayan Updates, no? Kaya ganito po yung suot natin dahil magfa-file po tayo ng kaso. Opo. Magfa-file po ako ng kaso ng illegal eating, no? Ay, hindi. Counter affidavit pa. Ba't kaya gito sa Pilipinas, no? Kapag mga suotan, it's either magfa-file lang kaso, magsasalita sa press conference. Ay nako, tigilin na nga po natin to Kabayan Updates. Ayan. Isa po magandang araw po sa lahat po ng mga Kabayan Updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang umaga, tanghali, gabi. Ako po ang inyong virtual SMDC Property Investment Manager, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa. At nag-iisa lang ang SMDC Podcast. Kabayan Updates, kamusta? At kamusta? Today is December. December? Ba't December ka naisip ko bigla? Nako. Speaking, malapit na nga pong mag-Burmans Kabayan Updates, no? Ilang buwan na lang din naman December na. Today is June 23, 2024. 52nd episode na nga po tayo Kabayan Updates. Nakakatuwa. Dahil umabot nga po tayo ng 52nd episode. Talagang, 'di ba? Parang consistent talaga tayo na every Sunday. Minsan nga po na-delete ang ating podcast, pero tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng mga information, mga investment tips sa lahat po ng mga Kabayan Updates nasaan mang panig man kayo ng mundo. Kung ikaw man ay nagmamaneho habang papunta po kayo ng trabaho or pauwi ng inyong mga tahanan, habang kumakain, may mga nakikinig po habang kumakain sa ating podcast. Pagtulog, ayan Kabayan Updates, may mga nakikinig po sa ating podcast. Naku, maraming salamat po Kabayan Updates. Kasi nabalitaan ko nga po Kabayan Updates. Ito pong sino nga ba to last time? Si Bato yung nag-comment sa atin na na parang since graveyard or night shift nga daw siya, parang ito daw po yung ating ito raw po ang kanyang pampagising. May isa rin pong nag-PM sa atin na parang bago nga daw siya makatulog or bago nga daw siya maidlip, pinapakinggan niya nga po ang ating podcast. No, so hindi ko po alam kung ako ba ay matutuwa or masasaktan. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako or masasaktan po ako kasi ginagawa niya nga pong pampatulog ang ating podcast. Imagine Kabayan Updates, no? So, kuda ako ng kuda dito. Tinulugan tayo. Pero may mga iba kasi Kabayan Updates talaga ang hirap matulog.
So, kanya-kanyang paraan, 'di ba? Kanya-kanyang paraan para makatulog, 'di ba? Yung iba nagbibilang na 1 to 100, yung iba nagne-Netflix, ganyan. Ako, para makatulog ako talaga kabayan ka-updates, no? Parang may mga times ako po ay umiinom ng gamot, oo, para makatulog. Kasi minsan sa trabaho talaga namin, hindi namin maiwasan kabayan ka-updates na ano, na nasisira po yung aming ano, yung aming body clock dahil nga po syempre hindi sa nainisi ako, no, pero hindi naman sa ano, syempre trabaho to kabayan ka-updates kayo naman. Hindi naman sa nag-aano ako, pero syempre we have to understand, no, na may mga kliyente na magpapatawag o kung kamusta yung kanilang property, 'di ba? May mga kliyenteng parang ano, ah, biglang magpapa-open ng meeting. Ito yung tinutukoy ko mga after sales, hindi yung mga Zoom meeting natin. Though may mga Zoom meetings naman, biglang magpapatawag ng Zoom, kalagitnaan ng madaling araw, tulog ka pa, biglang tutunog yung phone mo, and that's okay, no? Kasi syempre parang wala kaming ano parang hindi naman kami 8 to 5 kabayan ka-updates, no? So may mga pagkakataon na ano, may mga pagkakataon na ah, walang pinipili yung oras ng aming trabaho. So, minsan hirap talaga ang tulog namin kabayan ka-updates, no? So, ako talaga, ang pampatulog ko nga po kabayan ka-updates talaga ay yung ano, may iniinom akong pampatulog na nabibili ko mismo sa ano, sa health options. Ayan. Diyan mismo sa Mega Mall. Effective ba? Oo. Kasi before, ano ako, Sleepasil. Pero eto, sinubukan ko, nakalimutan ko yung gamot sa kusina. Pero yung ano siya, parang may flavor na strawberry flavor. So, inano ko, iniinom ko nga siya kabayan cup dito. Tapos, medyo ano ako, napapahilig ako sa mga ano, sa mga documentaries. Ayan. So, yan yung ating mga pinapanood. Yan, yung mga documentaries sa Netflix, ganyan. Kasi, ano, parang may mga times na ano talaga, nakakatulog ako kabayan ka updates kapag nakakapakinig nga po ako ng mga documentaries. Oo. Yung mga crimes, ganyan. Pero sabi nila sa survey daw, pag mahilig ka daw manood ng mga ganun-ganun, medyo prone ka daw sa ano, may possibility daw na baka daw maging ano ka, maging masamang tao ka, yung tipong papatay ka ng tao, ganyan. Pero ano kasi kabayan ka updates, parang ano lang talaga ako, parang iba kasi yung ano, iba yung pagkakalatag nung ano, pagkakalatag ng kanilang mga documentaries. Talagang ah, minsan hindi nadadaan sa music parang lalo pag mga ini-interview, ganyan, yung ini-interview walang music. Typical na parang ano lang, na nagsasalita lang siya. Ang sarap pakinggan, parang talagang habang kinakwento niya yung totoong nangyari, parang feeling mo andun ka mismo sa eksena, nakakamdaman mo yung emosyon ng taong involved, 'di ba? Updates parang ano, lalo yung ano, ang inaabangan ko yung ano, yung worst housemate or worst roommate. Parang in 2 days ata magso-showing na nga kabayan ka updates. So mga ganun, ang mga pinapanood ko yung mga crimes, yung mga may pagka-stalker ganyan. Tapos yung mga ano, yung mga ganung mga documentary. Pero may mga times na ano, yung Food Asia, ayan, pinapanood ko yan. O yung mga Street Food Asia, o pinapanood ko yun kabayan ka updates, no? At marami pang iba. Kumbaga yan yung mga ating mga relaxation, no? Yung mga documentaries because I love documentaries talaga. Sobrang pag mga documentaries kasi mga pinapanood mo, parang finifeed niya yung mind mo. Okay? So hindi ka ano parang kahit pa paano may mga natututunan ka. Kumbaga may mga ano rin, may mga kanya-kanyang kwento din, 'di ba? So ganun kabayan ka updates. And nakakailang episode ako diyan. Wala akong hilig sa mga ano, mga Korean novela or ano. Kasi medyo naano ako one time, parang hindi naman na-depress kaya lang parang hindi ko na ano, hindi ko
maiwasang hindi siya maisip. Hanggang sa school, dala-dala ko siya kabayan ka-updates. I don't know if you are familiar with, I think, Japan Japan series to. Hindi to Korean novela. Yung One Liter of Tears. Tama ba? One Liter of Tears ba yun? Oo. Ito ba yung parang may sakit na estudyante. Parang ganun siya. So, teka nga muna, parang baka sabihin nag-iimbento ako. Kasi I'm sure i-google nito. Oo, teka lang. Oo, eto nga yun, oo, One Liter of Tears. Ayan, Japanese mismo yung sa Japan mismo galing yung movie. Oo, so dito talaga kabayan, Kapdits, medyo na ako dito. Hindi ko maiwasang, hindi maisip siya. Kasi sobrang nakakaiyak talaga yung palabas na yan. So, sabi ko from that time, parang hindi na manood ng Korean novela talaga. Or yung mga ganyan-ganyan mga tema. Ang pinaka na-enjoy ko, yan yung Baker King o yung Shining Inheritance na ipapalabas ulit sa GMA7. Oo. Ba't ko na-promote? Bida ba ako doon? Oo. So, parang lang ako, parang nahook ako doon sa mga ganong team. Siguro mga inspirational movie or show, pero yung mga sobrang drama talaga na talagang hindi ko kaya. Oo, kabayan ka-updates talaga. So far, yun na lang talaga yung mga napapanood natin, yung mga documentaries kapag wala tayong work, kapag wala tayo, or pampatulog, ayan. Kaya kong tumapos ng dire-diretsong 4 na episode. Kasi aabangan mo talaga. Okay. Nako, kabayan ka update sa lahat po ng mga hindi makatulog dyan. Ayan. Sana po sinasamahan nyo nga po ko ngayon. Ayan. Baka dito, di ba? O makakatulog ka na. Katulad itong nag-PM sa akin na ayaw niyang pangalanan ko. Pero parang natin pa akong pangalanan ko. Oo. Kasi parang hindi ko alam. Parang feeling ko nababastos ako. Kasi pampatulog nga po niya ito. Pero yun, kabahan ka, this, ayan, sa lahat po ng mga hindi nakakatulog dyan, ayan, pakinggan nyo rin po ang ating podcast. At kung nakatulugan nyo na nga po yung podcast ko, edi paggising kayo, pag pupunta kayo ng trabaho, habang kayo po ay nasa biyahe, pakinggan nyo po ang ating podcast. Marami tayong pag-uusapan, marami tayong mapagkukwentuhan. Kinig po kayo ng ating podcast, ayan, dahil tayo po ay napapakinggan sa Apple Podcast, YouTube channel, YouTube Music, and Spotify Podcast, and syempre sa ating SMDC Kabayan Investment Facebook page. Okay, kabayan ka updates nga pala sa lahat nga pala ng mga hindi pa pala nakapanood ng ating mga updates diyan, no, yung Sans Residences, kabayan ka updates, ayan, nag-upload nga po tayo 3 days ago. Tapos, nagpunta nga din po tayo sa Cheerful Homes 2 sa Mabalacat, Pampanga para maipasilip ko nga po sa inyo yung aming corner upgraded unit. Ay, napakaganda, kabayan ka updates, no? Etong Cheerful Homes 2 para po sa lahat po ng mga kabayan ka updates na nakakuha nga po ng Cheerful Homes 2. Ayan. And syempre, sa ating last vlog po, no, bago po itong vlog na ito, bago po ang ating podcast na ito, meron tayong last na updates as of June 20, 2024. Ito nga po ang SMDC Gold City dahil tayo nga po ay pumasyal dyan. And this time, we knock through kung nga po kayo, no, sa lahat po ng mga sides ng Gold City. Hindi ko lang din talaga magawa ng paraan, kabayan ka updates na makapag share ng picture or videos ng Phase 2 dahil hindi ko nga po alam saan tayo pa pwedeng pumuesto. Wala talagang mapwestuhan, kabayan ka updates. Pero for the meantime, yun muna siguro, kabayan ka updates, yung Phase 1 at saka yung Phase 3 muna yung Gold Reso. Kasi kabayan ka updates, bawal din po ang drone. Sorry ha, pero plano ko nga sana bumili po ng drone sana para mas makita niyo po lahat ng side ng
SMDC projects na inyong mga hinuhulog-hulugan. Kaya lang, bawal po. Baka masesante po tayo. So, medyo bawal po. Kaya, pasensya na po. Basta, ang pangako naman natin ay every month, no, kabayan ka-updates tayo nga po ay magbibigay po ng mga updates, videos, pictures ng lahat po ng mga SMDC projects ng inyong hinuhulog-hulugan. Oy, nagpunta rin tayo sa sa Now, ha, first ever construction updates na atin pong naibahagi sa ating channel dahil nga po may mga nag-request. Wala akong gaanong kliyentes na, konti lang, pero kita niyo naman kabayan ka-updates, 'di ba? Talagang lumipad po ang aming team up. Oo, kasi syempre parang I'm sure may ilan sa atin talaga dito na nag-aas din ng update sa mga ibang mga projects, no. Hopefully, no, ma-cover natin lahat ng mga project ng SMDC kung kaya lang talaga kabayan ka-updates, no. Pero syempre, iisa lang po tayo. May mga ka-zoom tayo, may mga kliyenteng ina-assist after sales service. So, hindi ko rin po kaya. Hindi ko rin po kaya. But hopefully, someday, who knows, diba? Nga napuntahan natin, Pampanga, o Cheerful Homes 2 nga napuntahan natin. Malay nyo kabayan ka, update Sunnyvale naman, diba? So, siguro one step at a time, tignan natin kabayan ka updates. Pero syempre, hindi ko kaya i-monthly updates yan, baka naman, nakakahiya naman sa akin, Hindi na rin kaya i-monthly updates yan, dahil yun nga, syempre, parang, rin kabayan ka updates, parang, hindi ko rin po talaga may papangako dahil nga po palaki po ng palaki ang ating pamilya ng mga kliyente, kaya Diyos ko Lord, nag-iisa lang po ako. Pero malay nyo, di ba, bumuo po tayo ng digital team. Digital team, kabayan ka-updates, no? So, ka-updates digital team. Ay, napakaganda, no? Kumbaga, may mga glam team na tinatawag, di ba? Ito parang digital team. Lahat ng mga para mas malawak ang updates na, di ba? Meron tayong ka-updates from Davao City Lane Residences. Wow! Para bigyan ng mukha ng balitang yan. Nakita po, mula po sa Davao City, mula po sa City of Smile, Bacolod City. Diba? Well, tignan natin kabayan ka-updates, ha? Kung baka naman, diba? Tignan natin. Okay? Pero sa ngayon kabayan ka-updates, panoorin nyo na muna. Ito yung mga ina-upload ko. Ayan. And again, sana po, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. And ilike niyo po yung mga videos natin, di ba? Para mas marami ang nakakaalam. I-share nyo rin po ito sa inyong mga Facebook, sa mga friends nyo, para nakifeed din po sila, nalalaman nila yung mga updates ng mga property hinuhulog-hulugan nila. At syempre, kung may plano sila magpa-Airbnb sa SMDC, ayan, andito po ako, i-share nyo po yung video na ito para maibahagi nga po sa kanila. Diba? At para lahat po tayo ay makakatulog ng mahimbing dahil nga po merong SMDC updates. Okay. Bago tayo mag-start kabayan ka updates, sa lahat po ng mga kabayan ka updates, medyo interesting ang ating pag-uusapan, pero masisingit ko nga lang po ito kabayan ka updates. Kabayan ka updates, utang na loob po, tungkol po sa mga flipping na yan. Yung mga flipping na yan, kabayan ka updates, no? Alam nyo kabayan ka updates, gusto ko ang dami kasi mga ang dami pa rin mga nag-PM, tumatawag, no? Alam nyo po, kabayan ka updates, as much as I want to help everyone po, para po sa SMDC projects na inyong hinuhulug-hulugan or to flip, no, yung inyong mga property, as much as I want to help all of you kabayan ka updates, ang problema kasi ay nag-iisa lang po tayo, and
mas, of course, kung may mga ganyan kasi mga, ganyan mga concern, syempre, magiging unfair naman po sa ating mga kliyenteng tayo po ay pinagkatiwalaan. Oo. Pero, sa akin kabayan ka-updates, no, sa mga may plan mag-flip dyan, kabayan ka-updates, ako pag-isipan nyo muna maigi. I may not consultant. I may not be your consultant. Ano ba ano bang tamang English? Wala bang AI dito? Oo, hindi man ako ang naging consultant po nila, kabayan ka-updates. Pero, um, kung may mga kung may mga for flip kayo na property, I suggest na wag nyo munang i-flip. Oo, pero kung mga 4, 5 yan, Diyos ko Lord, baka mukhang kailangan mo nga i-flip yan, kabayan ka-updates. Oo, siguro magpatulong kayo sa mga brokers, ayan, sa lahat po ng mga brokers, 'di ba? Or di naman kayo i-expose yung unit nyo sa lahat po ng mga pages, Facebook page, kaya ganyan. I-expose natin, no? And yun, kasi yun, kabayan ka-updates, parang sa akin kasi ang dami talaga kasi na humingi ng tulong. Minsan na pagkakamalan pa nga tayong customer service. Pero, okay. Ganito, may mga clients ako na na since day one, plan mag-flip. Oh, mga sabi ay 2 years, 2 years just in plano ko i-flip. Hindi ko po kinukuha, hindi ko po tinatanggap. Kasi kabayan ka-updates, nakadepende pa rin yan sa market mismo, sa takbo ng presyo ng property at takbo ng inventory. Ngayon kapag sold out na po yung property, gaya po ng now residences, kung sold out na yun, hindi maganda. Pwede mo na i-flip yun. Kasi nakita ko talaga, ang daming mga nagpo-post sa Facebook na baka may for resale lang now. Ang dami ko nakitang ganyan, na baka may unit sa now na nagbebenta ganyan. Ang dami ko nakita. Oo. Kung yung mga sold out, pwede mo nang i-flip. Pero kung hindi pa sold out, siguro mo pa, parang i-hold mo pa. Kasi kung i-hold mo pa na matagal, hindi ka naman talo dahil magtataas pa ang presyo ng property. No, pero kung mga 5-5 yan, mga 5, 6, 7, 8, 9, 10, yung mga units mo, ayan, hindi ko alam ba't kayo umabot sa ganyang punto. Pero kung lahat flipping yan, hindi ho healthy yung ganyan. Siguro, kabayan ka-update, siguro, mga 2, 3 po pwede pa eh. Or di naman kaya, kung kukuha man kayo ng property, ganito, plus-minus system. Kumuha ka ng isang unit ng pre-selling, or di naman kaya kumuha ka ng unit na ready for occupancy, o ipa-Airbnb mo. Tapos part ng income mo ng pang Airbnb, yung kita doon, 'di ba? Pagbabati ng monthly mo sa SMDC, yung excess o invest ulit. Kuha na isa. Tapos hanggang sa ipa-Airbnb mo, di dalawa na sila. Dalawa na silang kumikita. O pag dalawa na silang kumikita, o kuha ulit ng isa. 'Di ba? So parang ganoon kabayan ka-updates, no? Parang yun yung yun yung dapat paging mindset natin, no? Hindi yung parang kuha ng isa, benta agad. Wala pang, Diyos ko, okay, turnover, sige, fine. Pero yung presyo kasi kabayan ka-updates, yung takbo ng inventaryo, hindi kasi ganun kadali eh. Hindi ho siya ganun kadali, kabayan ka-updates. Kung alam nyo lang po, hindi siya ganun kadaling mag-liquidate. So parang ko, sana po kabayan ka-updates, no, magkaroon tayo ng konting pasensya. Kasi again, this is a solid investment. This is not liquidating or madaling maliquidate or madaling pagkaperan agad, no? Pasensya at mahaba-habang oras ang kailangang baunin. No? Kaya nga kapag naguhulog nga po kayo, kabayan ka-updates, may mga kliyente yung sinasabihan na ganito, kapag naguhulog kayo dyan sa property nyo, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang po. No? Kasi balang araw, etong property na ito ang magsasave naman sa inyo in the future. Huwag nyong isipin agad na pagkakaperahan agad, Diyos ko Lord. Hindi ho madaling mag-flip ng property. Siguro sa una, sasabihin ng mga, again, sorry sa lahat po ng mga kapatid ko sa industriya, no? Pero
Ako talaga, hindi ako hindi ako fan talaga ng ng flipping. Hindi talaga ako medyo may mga tamang panahon, tamang oras to flip the property, no? Pero kung ang intention mo is to flip, hindi talaga, kabayan ka updates, no? Kung magpapakatotoo po ako sa inyo, syempre ang sale po kasi, no, sa amin bilang consultant, yan po ang nagbibigay po sa aming yan po ang nagbibigay sa amin ng oxygen para tumagal sa kumpanya, no? Hindi naman sa pag-YouTube, hindi naman sa pag-podcast, di ba? Hindi naman ito ang ating kontrata, kumbaga ito ay extension lamang para mas marami tayong kliyenteng makilala. Pero sale po talaga ang nagbibigay sa amin ng oxygen, no, or buhay para makapagpatuloy po sa kumpanyang to. But sometimes kung alam ko sa sarili ko na etong available na unit na to, kabayan ka updates, ay hindi maganda, or parang magbibigay ka ng false promises na lang, siguro yan, false promise na hindi, sige kuha ka ma'am, flip natin after 2 years, ganyan. Hindi ko po hindi ko talaga, kung ang intention is to flip, Justin, kukuha ako sa'yo, pero 2 years flip mo. Hindi ko po tinatanggap talaga. Sorry talaga, kabayan ka updates, no? Magalit sa akin, magalit yung mga boss ko, kasi sino ba mahihirapan? 'Di ba? O ako din mahihirapan kasi syempre nag-commit ako. Ang commitment, kabayan ka updates, Diyos ko Lord, pa nag-commit ka sa isang bagay, hindi pwedeng parang kapag nawala ka sa kumpanya, ay sorry kasi I am no longer connected, edi sa customer service ka na lang. 'Di ba, parang medyo maano sa akin, kabayan ka updates, no? Parang maraming akong kilalang ganyan, no? And nalulungkot ako, kabayan ka updates, kasi nga yung flip kasi yung kabayan ka updates talaga medyo, yes, it's parang napakasarap pakinggan na lalaki ang pera ko dito, but sometimes, kabayan ka updates, hindi hindi lang yan dapat natin consider para maging successful sa real estate or property investment, no? Tignan din natin yung mga ibang mga pamaraan. Oo. Pero sa lahat po ng mga kabayan kapits, ayan, may mga kliyente akong napangakuan na mag-flip yung property. Inaral ko po kasi, kabayan kapits. Inaral po natin. Hindi ito yung parang, hindi, kuha ka, ito, kunin nyo ma'am. Oh, sample competition, kunin mo to, ako nang bahala. Ganyan. Ako nang bahala after 2 years. Tapos after 2 years, I'm very sorry ma'am, pero I am no longer connected. Sa customer service na lang mo. Pero totoo to, kabayan ka updates, ang daming ganyan. Kaya kapag may mga nag-PPM sa akin na parang baka pwede mo akong tulungan, ganyan. Ina-ask ko, nasan po yung consultant niyo? Doon ako doon talaga nalulungkot. Kaya rin, kabayan ka update, siguro hindi lang sa real estate, sa mga papasukan yung mga negosyo, mas pag-aralan maigi. Tignan lahat ng mga side. Tignan lahat ng mga angulo, no? Hindi yung parang hype lang or no? Huwag tayo magpadaan minsan sa hype, no? Ang importante, kaya nga may mga consultant siguro, yes, may consultant, pero mag-research din, kabayan ka updates, no? Ako, hindi inaano sa mga kliyente ko, but sometimes may mga clients ako, yung mga umuulit na bumibili po sa akin. Sobrang thankful naman ako. Talagang umuulit sila kasi nga syempre parang nakita nila kung paano inaaral. And natutuwa naman ako dahil yung tiwala andun talaga. Oo. Kaya nga parang sabi ko nga, kung pwede nga lang na parang sila na nga lang ang pwede natin maging kliyente. Kasi nga parang andun yung tiwala. Very, very smooth. Ganyan. Pero yun nga, may mga ibang kliyente na parang i-flip agad natin. So yun lang, kabayan ka updates, ha. Sa lahat po na may plano mag-flip dyan, ako, ang prayer ko na lang po para sa inyo, sana po
no? Mabenta yung property. Or di naman kaya magkaroon ng solusyon sa problema, no? Yun na lang po yung panalangin ko. I wish talaga, kabayan ka-updates. How I wish, kabayan ka-updates, lahat po talaga kayo ay matulungan ko. Pero, Diyos ko Lord, nag-iisa lang po tayo. So, yun po, no? Okay, dumako na nga po tayo sa ating topic for today's video, kabayan ka-updates. For today's podcast, ang ating pag-uusapan nga po, kabayan ka-updates, no? Kasi, maraming project sa SMDC, pero ano-ano nga ba yung mga recommended units natin? Oo, di ba? Recommended units? Oo. Ito yung mga binibigay ko mga computation or yung mga unit types na binibigay ko nga po sa aking mga kliyente. Kapag may mga nag-i-inquire, ganyan. So, ito yung mga binibigay ko, kabayan ka-updates. Dahil nga po, syempre, ito kasi yung mga unang-unang nauubos. Or kung hindi man, ito yung mga... Ay, hindi. Sorry. Actually, yung mga unang naubos na. Oo. Kumbaga, ito yung mga bago... Ito yung mga unit types na bago pa maubos, dapat mo nang kunin. Oo. Kasi dito nakatingin ang market ngayon. Dito nakatingin ang mga tao ngayon sa mga i-discuss kong mga units sa SMDC. Dito, top 5 recommended project hindi po ito. Ito yung mga top 5 na recommended na units, no? Yung mga naka-specific na units na dapat mong kunin bago sila maubos, bago sila mawala. Oo. Okay, mula po sa number 5, kabayan ka-updates, ito po, Gold Residences Building H. Hay! Building H. Hindi po dahil sa dyan ho tayo nakatira. Meron pang may kasunod pa yan. Gold Residences Building H facing west. Okay? Na mga 1-bedroom units. Okay? Gold Residences Building H facing west na mga 1-bedroom units. Okay, so bakit nga ba, kabayan ka-updates? Okay, bakit nga ba? Ito yung mga unit types na hindi po obstructed yung mga view or may city view, kabayan ka-updates. And well, may mga nagsasabi na maalinsangan dito sa part na to. Importante po kasi yung view. Kung hindi ako kumuha sa facing west, no, ang kinuha ko po ay facing east. Pero may katapat akong building. I think building A ang katapat kong building. Pero so far happy ako doon. So basta ang alam ko lang, facing east ang kukunin ko that time. Yun, hindi ko naisip yung facing west. Pero yun nga, kabayan ka-updates, sa facing west po, kasi kabayan ka-updates, I think 2 na lang po yung available units, no? And naniniwala ko, kaya po naubos yung mga units doon, or paubos na, or ang daming kumukuha doon. Kasi nga po, ito po yung building na ito po yung mga units na hindi po obstructed yung view. At saka, kabayan ka-updates, you will notice, no, sa phase 2, yung building D and E, share sila ng amenity area. Yung building F and G, share ng amenity area. Yung building H, solo lang niya. Naku, baka may magalit po sa akin dito, kabayan ka-updates. Pero, kahit saang unit man kayo kumuha ng Gold City, for sure maganda yan. Nainiwala ako dyan, kabayan ka-updates. It's just that, kung pag-uusapan natin yung takbo po ng inventory. Yung takbo po ng inventory ngayon, mas nauubos na po si Building H, 1-bedroom facing west. Oo. So, at sa nakikita ko, ito yung mga dahilan. Dahil nga po, marami pa rin sa ating mga kababayan, ka-updates na gusto yung may view. And naniniwala ako na maganda talaga yung mga view ng facing west. Lalo na yung mga mataas na level. Oo. So, yun po, kabayan ka-updates. Gold Residences Building H, 1-bedroom facing west. Ay!
Oh, di ba interesting nga pinag-uusapan na natin. Naku, sana wala akong magagalit sa akin ng mga ibang mga ano dito. Pero ano lang po kabayan kapis, uulitin ko, lahat po ng mga nakakuha sa gold, maganda po yung mga nakuha nyo. Basta gold yan, yes. Pero may mga project, may mga unit lang talaga tayo na ah, nauubos na. So, dito ako nag-base yung mga paubos na po. So, I suggest kung kayo po ay nasa punto na plano nyo kumuha ng property sa gold, Building H facing west. So, tignan niyo po yan. Naku, unahan na lang po yung kabayan copies. The last time I checked, dalawa na lang ata nandyan. Oo. Next, number 4, parking. Kahit anong parking kabayan updates, importante ang parking. Sa lahat ng mga vlogs ko, kahit sa mga previous podcast ko, dati-rati hindi ko nire-recommend kumuha ng parking. Pero habang tumatagal kabayan ka updates, hindi lang po dumadami ang mga properties, ultimong kotse, dumadami na rin po kabayan ka updates. Importante po ang parking. Naalala niyo po kabayan ka updates yung yung nakwento ko nga po sa inyo before, yung isang client na kumuha ng isang unit tapos 10 parking ang kinuha. O kaya nauso yung 1:1 kasi may ganung gumawa, no? Parang nabenta niya ng milyon. Tubong lugaw siya kabayan ka updates. Doble, no? Yung kanyang presyo. Oo. So, yun po kabayan ka updates. I suggest kumuha kayo ng parking. I think yung Ice Tower, sold out na po yung parking. Pero may makire-open. Kung may Ice Tower ka na unit and looking ka for parking, alam nyo na. Opo. Ben Tulfo po. Oo, hindi. Yun po kabayan ka updates. I-DM niyo po ako on WhatsApp. Okay? Yung Gold Building H wala na rin parking. Yung mga kapitbahay ko sa Gold sa Building H, wala na rin pong parking. Kaya bantay-bantayin niyo po yung parking kabayan ka updates. Kung ako sa inyo, kumuha na po kayo ng parking before it's too late. Ay, nako ang hirap ng walang parking kabayan ka updates. Ang hirap talaga. Okay, next. Okay, kabayan ka updates, yung Ice Tower Mall of Asia sold out na po. 'Di ba? Sold out na. Pero may naki-open, so balitaan niyo po ako. Pero hindi po kasi yan yung inaano ko na unit, no? Kasi nga, yung pinag-uusapan nga po natin ngayon, yung mga may natitira pa na unit type sa isang project. Bago humawala, kunin nyo na po, no? Ice Tower Reso facing Manila. Okay? Kabayan ka updates, marami mga galit sa akin dito. But again, sabi ko nga sa inyo, concerned po ako sa mga clients natin. And kung meron kasing mas magandang available pa, yun na lang ang kunin. Oo, kung meron pang mas magandang available, yun ang kunin kabayan ka updates, no? Pero kahit saan mang unit yung Ice Tower nyo, ang importante, part kayo ng 800 units ng Ice Tower na sobrang limitado lang po kabayan ka updates, no? So, ngayon kabayan ka updates, ba't ko nga ba naisip etong facing Manila? Yung facing east po kasi kabayan ka updates. Okay. Eto na lang sasabihin ko. May view po ang facing Manila. Yun na lang. Oo, yun na lang po yung masasabi ko. May view ang facing Manila. Okay? So, maganda po ang view ng facing Manila. Ayan. Kaya ina-advise ko na yung Ice Tower Reso facing Manila, i-consider po ninyo. Kasi as of this moment, I think more or less 10 units na lang pong available sa facing Manila. Oo. Katabi siya ng tapat niya is Shell. But, meron pa rin siyang facing ng Mall of Asia.
meron pa rin siyang facing ng road. Alam niyo, hindi siya yung sobrang tabi ng building or what. So, ako ay suggest kabayan Ka-Updates, bago pa maubos itong facing Manila, kumuha na po kayo. Kumuha na po kayo. Okay? Ito, after facing Mall of Asia, ito yung susunod, mauubos talaga. Without a doubt. Oo. Ito talaga. Pero, kung gusto niyo ng facing Mall of Asia, talk to me. May isa pa tayong available na unit sa facing Mall of Asia. Okay? Pag-usapan natin yan. And again, kung wala kayong kung may nakausap na kayong consultant or nakapirma na kayo ng form, please, stop. Joke lang po, kabayan Ka-Updates. Ayan. Okay, so next, kabayan Ka-Updates, Short 3 residences facing Mall of Asia. Ito po yung mga nasa Tower 3 and 4. Turnover na po si Short 3. Okay. And kung medyo sold out na nga po si Ice Mall of Asia, facing Mall of Asia, dito ho kayo kumuha Short 3. Kasi sobrang ganda rin po nung ating mga units diyan sa facing Mall of Asia. Glass po ang ating balcony. So ito yung mga dahilan kung bakit nauubos agad yung sa Short 3 na facing Mall of Asia. Una sa lahat, meron tayong running discount diyan. Okay, pangalawa, facing Mall of Asia nga po siya. Glass yung balcony. Malaki ang ating area sa Short 3, 32 square meters, no? And sa sale residences, yung mga units po natin diyan ay puro 2BR facing Mall of Asia. Ngayon, kung di mo kaya mag 2BR na facing Mall of Asia sa sale, o Short 3 ka na 1BR. Naku, napag-iisip-isip si Sir Jeffrey na until lang hindi pa rin nakapag-decide. Oo, shout out to Sir Jeffrey, ha. Ayan. Pinag-iisipan niya kung kukunin ko ba yung 11th floor. Kasi kabayan Ka-Updates, no, ang natitira na lang po, kabayan Ka-Updates, ay yung mga mabababang level. Oo. So, yung 11th floor kasi talagang pag mga ganyan mga Mall of Asia, talagang inaano ko, pag may mataas na floor, kunin. Kasi mas wide yung view. Ayan. So, alam mo na, Sir Jeffrey, ha? Mega shout out to you, Sir Jeffrey. Okay, kasi naka-hold sa akin ngayon yung Short 3 at wala akong planong pakawalan yan. Kunin man ni Sir Jeffrey or hindi, dahil ang dami nakaabang, ang dami kong katrabaho nag-aabang dyan sa Short 3 na yan. Kompleto na nga po yung dokumento pero hindi ko ibinibigay yung unit na yan. Patigasan tayo talaga. Kasi pag may isang unit na talagang gustong-gusto kong i-market, no, or ibenta, kahit wala akong kliyente, hino-hold ko po, kabayan Ka-Updates. Kahit na mag-penalty ako. Alam niyo ba kung magkano ang penalty namin, kabayan Ka-Updates? May penalty kami, ha, kapag hindi po natutuloy yung or hindi po nakukuha yung unit within 5 days na holding, ha. Ang aming penalty is 1,000 pesos. Tapos, pag nakatatlong beses ka na sunod-sunod na hold mo, ayan, 5,000 pesos. Di ba ang sakit? Pero, sabi ko nga, confident ako na may tamang tao para sa unit din. Even sa Mall of Asia, kabayan Ka-Updates, hindi ko sinusukuan yan yung Ice Tower unit facing Mall of Asia. Kahit maka 10,000 na ako dyan kakabayad ng holding penalty, hindi ko susukuan yan. Kasi may kumuha na before ng actually 3 units na po, kabayan Ka-Updates, sa Ice Tower. Parang kaka-hold, hindi ko talaga sinukuan. May kumuha. Last year, may kumuha ng 3 units na yun. So talagang
ay hindi ko talaga sinusuko talaga. Kasi ang ganda ng ang ganda ng perspectives ng units ng mga units na yun. Lahat yun facing Mall of Asia. Hindi ko sinukuan talaga. Hinuhold ko. Siguro mga inabot din ako ng mga 2 weeks para mabenta yung property na yun. Hinuhold ko kahit wala akong kliyente. Kasi nga, ganun ko kamahal yung unit na yun. Na gusto ko, balang araw, pag kinuha ng kliyente nyo, ako mag-aalaga talaga. Ako talaga. Walang iba talaga. Ako talaga. Anyways, and last but not the least, kabayan ka updates, no? Para po sa ating top 1 na property na dapat mong kunin bago ma-sold out, no? Ito po yung Sands Residences facing Mall of Asia. Or yung mga nagtatapos kabayan ka dito sa Unit 30, sa Unit 30 kabayan ka dito, yung mga 1530, ganyan, yung mga 30. Kasi kabayan ka dito, ito marami siguro nag-i-inquire dito sa akin na parang nagsasabi gusto nila ng facing Manila Bay. So ako syempre bida-bida lolo mo ganyan. Ako walang problema sa akin kabayan ka updates. So, favorable nga po sa akin. Ang inaano ko lang kung ipapa-Airbnb mo kasi kabayan ka updates. Medyo medyo mangingialam lang ng konti. Again kabayan ka updates, ulitin ko hindi sa marami kasing marami akong feeling ko marami masagasaan dito. Pero sa akin kasi, sobrang okay si Mall of Asia. I mean, si Manila Bay. Facing Manila Bay. Pero kung alam ko sa sarili ko na medyo mahihirapan, in the long run, mahihirapan yung kliyente, hindi niya makakayanan. Ito talaga yung unit na ibinibigay ko nga po kabayan ka updates. Yung mga 1BR facing Mall of Asia. Kabayan ka updates, ito pong mga unit na ito ay 1BR pero walang balcony. Pero ang view mo kasi dito is facing Mall of Asia and may view ng dagat. No? Kasi, at saka ang mga presyo nito ay mga nasa 7.9 to, I think 7.8 to 8 million. Depende sa taas ng level. Oo. Unlike sa mga ibang mga yung mga 1BR with balcony facing Amenity, Mall of Asia, ganyan. Mga nasa 8 point something, no? 8 point something na. Pero ito, 7.9 to 8M. Ayan. Depende sa taas ng floor. Ayan. Facing Mall of Asia plus may view na. Oo. Hindi ako nakakapag-sale ng mga, hindi ako nakakabenta ng mga 1 bedroom with balcony facing Mall of Asia and Amenity. Kasi ang lagi natapat sa akin na mga kliyente, gusto nila yung may dagat na view. Okay? Siguro kung gusto ng kliyente ng may amenity view, go. Pero kasi based on my experience, kasi nga, Sands nga naman, gusto nila may view ng dagat. Okay? So, ang ginagawa ko nga talaga kabayan ka updates, parang ang ibinibigay ko, eto mga cut na ganito, yung mga unit na nag-end sa 30. Kasi kung ibibigay ko nga po yung facing Amenity and Mall of Asia, nag-worry ako dahil if you will notice po sa floor plan, napapagitnaan po siya mismo ng may dalawang doon, di ba? Parang gitna siya mismo, may harang po yung bandang left and right niya. So, possible po kasi Mall of Asia lang yung makita at baka hindi na makita yung dagat mismo. So, yun. So, kaya inaano ko lagi talaga kabayan ka updates yung mga facing Mall of Asia. Wala kang balcony, yes. But it's okay kasi at least may roof deck naman tayo. Meron naman tayong lounge area. Diba? Pwede kang pumunta doon, no? Kaya yun po yung ino-offer ko kabayan ka updates. Ang alam ko, 2 na lang po available. Pero sige, check ko ngayon ha. Naku, baka wala na pala, no? Teka lang ha. 4 na lang po kabayan ka updates ang available natin sa facing Mall of Asia. Ito yung pinakamataas niya. Tama ako, 8,011,026.82 square meters sa bandang 52nd floor. Sa pinakamataas po, ang pinakamabang presyo po ay 7.796 million sa 11th floor. Ayan. So, kabayan ka updates, again, kung kayo po ay interesado sa mga
project or unit types na napag-usapan natin ngayong araw na ito, kabayan ka-updates, please DM me on WhatsApp. That's 63-9152-814-355. 63-9152-814-355. Naku, kabayan ka-updates, we only have 4 minutes left. Ayan, naku, maraming salamat po sa inyong pakikinig mula simula hanggang dulo. And sana po, kabayan ka-updates, marami ho kayo natututunan sa ating weekly podcast. Sa lahat po ng mga kabayan ko, ka-updates dyan mismo sa US, Canada, kung saan umabot man tong podcast na ito, sa Japan, no? Maraming salamat po. Taiwan, Dubai, ayan, ito po yung mga inaabot nating podcast. Maraming salamat po. Australia, ito po pala Australia, Hong Kong, Singapore, ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa atin. At saan man panig man kayo ng mundo, kabayan ka-updates, maraming salamat po sa inyong pakikinig mula simula hanggang dulo. Again, kabayan ka-updates, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more SMDC videos and updates and podcast. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow po ako sa aking Apple Podcast, Spotify, and Facebook page SMDC Kabayan Investments. And syempre, kung kayo po ay may tanong about sa mga SMDC projects, may plan magpa-Airbnb someday at gustong makakuha ng tamang unit, again, tamang unit, tamang project para sa kanilang plano in the future, please DM me on WhatsApp. Okay? Sa mga may gusto rin ng parking dyan, ayan, DM me on WhatsApp. That's 63-9152-814-355. 63-9152-814-355. Muli po, ako po ang inyong Birdwall, SMDC Property Investment Manager, Justin Archeta, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo, kabayan ka-updates, sabay-sabay po tayong lumipad, umangat at mangarap. Again, see you po ulit on my next podcast, dito lang po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy investing, everyone. Bye!